Isang makabuluhang araw po sa inyong lahat. Ako po si Teacher Elvin Saburin at welcome sa isa na namang edisyon ng Tagumpay sa Eskwelahan. Ang programang sumasaludo sa bawat hakbang ng mga tagapagtaguyod ng edukasyon. Yan, ngayong araw na ito, isang napakalagang paksa ang ating haharapin. Ang kahalagahan ng comprehensive in-service training para sa mga guro. At alam kong sa mga kasama nating mga teachers dyan, ay isa sa napakahalaga na ginagawa natin bago magsimula ang school year ay ang training ng ating mga teachers. Ngayong oras na ito ay bibigyan natin ng diin ang kahalagahan nito at meron tayong mga bisita na inaniyahan upang talakayin sa atin ang kahalagahan sa kanila bilang mga guro ng pagsasanay na tulad nito. Madalas nating marinig ang katagang lifelong learner. Pero bilang mga guro, tayo rin ba ay binibigyan ng sapat na pagkakataon para patuloy na matuto? Of course, para makasabay sa pagbabagong dala ng makabagong panahon, yan ang ating sisiyasatin ngayon. Makakasama din natin ang ating isang mga panauhin natin na may malawak na karanasan sa larangan ng edukasyon, lalo na sa aspeto ng teacher development. Tunghayan natin ang kanilang mga pananaw patungkol sa isyong ito. So ngayong oras na ito ay sisimulan natin ang ating talakayan sa pundasyon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng in-service training? At kailan nating masasabing ito ay tunay na comprehensive? Kasi marami naman tayong training, di ba, na ginagawa. Pero paano natin masasabi na ang in-service training natin ay masasabi natin komprehensibo? Mahalagang unawain muna natin ang buong larawan upang lalo nating makita at kung bakit ito mahalaga. Kaya ngayong sa ating segment na ito ay meron akong dalawang guro na kasama mula din naman sa Our Lord Savior Academy upang makabahagi sa ating talakayan tungkol sa kahalagahan ng comprehensive in-service training. Kilalanin natin sila. Ang unang magpapakilala. Hello everyone, I am Teacher Vanessa S. Ruelo. I am an English teacher here at Our Lord Savior Academy. Yan. At ako naman po si Ginang Karina Aguilar. Ako po ay junior high school teacher. Ako po ay natuturo ng Values Education sa ating pong mga high school. Magandang hapon po sa ating lahat. Papasalamat tayo sa panahon na binigay sa atin ng ating mga panauhin ngayon upang makasama sa talakayang ito. No? Siyempre, mga abalang mga guro ito, si Teacher Vanessa, ay nagtuturo sa Our Lord Savior Academy at taga-handle din naman ng department. So, ang hinahawakan niya ay kindergarten at elementary. Ganun naman si Teacher Karina ay sa mga junior high school and senior high school. So, magkakaiba ng challenges at of course, iba't iba rin ang approaches na ginagawa natin when it comes to teaching. No? Kaya, when it comes to training, napakahalaga na may iba-iba tayong mga pagkaunawa at the same time, yung ating training na ginagawa sa ating mga teachers ay papakinabangan nila sa kanilang mga grade level departments. So, yan, handa na ba kayong dalawa sa mga natin, mapag-uusapan? Handa. Okay, kakabahan ha? Ayan. So, ang nais nating malaman, una sa lahat, Teacher Karina at saka Teacher Vanessa bilang mga guro at ganun din, department in charge sa paaralang ito. Pag sinabi nating comprehensive in-service training, paano nyo ilalarawan ito? Given na kayong dalawa, lagi natin kayong nasasend sa mga iba't ibang mga pagsasanay ng mga guro, di ba? Sa iyo, para maging mahusay na guro sa English. Sa iyo naman ay sa Values Education. Ano ang kaibahan nito sa ginagawa natin ngayon? Ngayong araw na to, ngayong linggong ito? Sa akin po, ang in-service training po natin ngayon, especially comprehensive, talagang mas focus po siya pagdating sa makabagong learning ng ating pong teachers. Alam naman po natin, hindi lang estudyante natututo, maging tayong mga teachers. So may mga katulad ng ICT, ng mga technologies, may mga pagbabago. So bilang mga guro, kailangan sumasabay din tayo doon sa ganung pagbabago. And of course, yung mga makabagong pedagogical na paraan ng pagtuturo. Katulad po na nabanggit ni Sir Elvin, iba't ibang estudyante ang hawak natin, iba't ibang approaches din. So sa tulong din po ng INSET training, comprehensive INSET training, talagang mas nabibigyan ng pansin, ng focus, yung ituturo po sa aming mga guro. Okay.
How about you, Ayan, sa Teacher akin naman Vanessa? po, ang Comprehensive Inset Training ay ito po ay isang structured and inclusive for professional development of our teachers. It can also addresses the educational priorities such as student knowledge, subject knowledge, then kung paano po bibigay ng mga guru natin yung kanilang mga knowledge sa ating mga estudyante. Ganun na rin po yung mga student well-being po ng ating yung mga estudyante po natin dito sa OSA. And also, yung dito sa Comprehensive Inset Training, tinuturuan yung ating mga guro na i-integrate po yung ating pong technology sa ating pong mga lesson. Salamat. Para sa inyo, meron lang ako mga gusto pang malaman patungkol dito. Nabanggit nyo na ito ay may kinalaman sa talagang paghubog natin, maging relevant yung ating ginagawang pagtuturo. Lalo na ngayon, we have a new curriculum. Matatag curriculum is being implemented now. We are in the pilot stages, pangalawang phase na tayo ng implementation. So, gaano kahalaga na yung ating ginagawang training hindi siya detached from one another, di ba? The topics that you have here in our Lord Savior Academy, the trainings from Monday to Friday, gaano kahalaga na itong lahat magkakasama, na hindi siya watak-watak, at ano yung purpose nito, bakit ganito ginagawa natin? Ayan, ang purpose po ng Inset Training ay para maging well-equipped yung ating mga teachers para bago po sila humarap sa ating mga estudyante ay talagang alam nila kung paano i-deliver yung kanilang mga lesson. For our lessons, talagang hindi tayo what do you call that? Hihiwalay kung ano dapat yung ating ituturo sa kanila. Tayo ay fa-follow sa curriculum guide. Yung ganitong mga training, na-i-equip pa, mas lalong na-i-equip yung ating mga guro. Nabibigyan sila ng maraming knowledge pa. Yung mga, nadadagdagan yung mga knowledge nila kung paano nila i-deliver yung lesson po nila. In addition to that, ma'am, talagang we follow talaga what is written in the curriculum, especially ngayon, matatag na rin po yung pinapractice na rin po ng OLSA. Hindi talaga nalalayo. Sinusunod talaga yung mga subjects, yung mga objectives, yung mga competencies. Ang makagandahan sa teacher sa OLSA po, talagang very creative when it comes to applying yung mga lessons na ito following the competencies that we have in the curriculum. So talagang yung INSET training, tinuturuan kami mga guro, talagang mas paano pa maging innovative when it comes to teaching, following the curriculum, matatag curriculum, and at the same time, paano pa mas maging creative sa pagtuturo sa kanila. Alright. Nabanggit niyo yung implementation of the curriculum and all, bago na yung curriculum natin. Gaano naman sa pananaw ninyo kahalaga ito para sa mga matatagal ng mga teacher, yung sasabihin natin mga veteran? Ika nga, di ba? Kasi usually, the more that you stay longer in teaching, para bang nandoon na rin yung mindset na alam ko na yan, napakinggan ko na yan, di ba? Parang we get used to what we are doing. But in fact, ayun nga, ang dami pa pala nating hindi alam dahil yun nga, nagbabago-bago yung panahon, yung ating mga estudyante. So, sa inyong dalawa, gaano kahalaga ang training na ito sa mga veteran? Bakit kailangan kahit matagal ka na mag-undergo ka, mapabago, mga matagal na, kayo na ilang taon na rin kayong uma-attend ng mga comprehensive in-service trainings like this? Yes. Since teachers are lifelong learners, tayo talaga ay estudyante pa rin. Kahit na tayo ay mga guru na at mga professional na. Ito ay makakatulong po sa mga veteranong guru na para ma-refresh sila, mabigyan sila ng mga bagong kaalaman. Dahil alam naman po natin, noon pa man ay hindi pa sila gumagamit ng technology. Nagbabago yung ating panahon. That's why kailangan din po nilang mag-integrate po sa ating kung ano yung mga interest ng ating mga estudyante. Since yung mga estudyante natin ay digital natives, we teachers should also be aware of technology, kung paano tayo mag-i-integrate paano natin i-integrate yung technology sa lesson natin para mas makuha natin yung interest ng ating mga estudyante. Itong ganitong klase ng training ay malaking tulong sa kanila upang malaman nila ano nga ba yung mga bagay na matuturo ko sa estudyante ko gamit ang teknolohiya.
And for me, no, actually ako, I've been teaching for 10 years. For 10 years talaga. But nakakatulong siya dahil ako nakita ko personally sa sarili ko, I have to unlearn, no, para matutunan ko yung mga bagong lessons, yung mga bagong trainings, o ano pa bang mga dagdag ngayon na implementation sa ating pag-aaral, sa ating mga ituturo. No? At the same time, na babawasan din yung pagiging, alam niyo po yun, gusto nating iwasan yung pagiging, alam ko na yan eh. So, ang teacher, sabi mo nga ni Ma'am Vanessa, talagang continuous learning talaga ang ginagawa ng mga teacher. Kaya naman, nakakatulong yung mga ganitong inset training po sa atin para talagang mas makita pa natin yung mga makabagong bagay na matututunan. Sabi mo nga din kanina, Ma'am Dong, na iba na ang set ng students ngayon. Hindi katulad nung 10 years ago, ibang bata, ibang estudyante, yung mga tinuturuan natin noon. Sa ngayon, kung dati effective pa yung nagkukwento ka lang or may visual, although effective pa naman siya today, kumbaga yung traditional way of teaching. Yung teacher lang yung nagsasalita, ayan. So ngayon, hindi na. No? Facilitator na tayong mga teachers. Kaya nga may word na education kasi we educate from the word itself, kailangan lumabas galing sa kanila. Yung natutunan nila. Which is, dapat, yun ang natin. Ginagampanan natin bilang mga teacher. At natutunan ko din yun sa INSET. Napakaganda naman. Shampoos, Viva, Copa, Monera, Centella at may DHA pa. May Bilberry, Marigold at marami pang iba. Siksik sa natural na vitamina. Memorize na yan. Para sa ating lahat na mag-aaral. Memorize, lagi mo lang tatandaan. Memorize lang yan. So, magpapatuloy tayo ngayon sa ating talakayan kasama ang ating mga panauhing si Teacher Karina at si Teacher Vanessa. Sa inyong dalawa, no, dahil ang pinag-uusapan naman natin ngayon, ano yung bunga ng mga inyong mga pagsasanay ng mga trainings, no? Kayo, minsan, a week after, may training na naman, pero ito ginagawa natin is a comprehensive one because from Monday to Friday, sometimes 2 weeks pa ginagawa natin training or a month, no? Bakit ganyan kahaba? At ano yung may babahagi niyong halimbawa naman kung saan ang isang training. Halimbawa, kayo dalawa, di ba? Nagkaroon kayo ng mga trainings. Ano yung nagbunga ng positibong pagbabago sa inyong mga pagtuturo? Ako na siguro, kaya. Sa akin, personally, talaga napakalaki po ng bunga nito sapagkat ako po ay natuto sa maraming bagay. Ang kagandahan din po sa training na ito, may mga bagong kaalaman na napapawaw po ako. Talagang ngayon ko lang ito nalaman although may mga panahon, syempre nagtuturo na po tayo, may mga bagong learning na ganito pala yan, ganito pala to. So dahil po doon, napapractice talaga sa bahay, eager to study talaga. Katulad na naman po sir kahapon ng sa English, sa assessment. So may mga ganito pa palang klase ng assessment style na hindi ko na-apply last year. Okay, magagawa ko to ngayong taon. Talagang kinikip record ko kahapon yung mga natutunan. At the same time, yung mga minor, nakala ko okay, akala ko tama, akala ko okay. May mga pa pala, may mga kailangan pang aralin, talagang, yun natutunan ko nga kahapon talagang bilang guro. We aim to excel. No, kasi talagang bilang Christian school din po, no, gusto natin academic excellence talaga yung na-offer natin. Tayong mga teacher, no, let us also aim yung magiging excellent sa maraming bagay. No? Lalo na sa mga topics na tinuturo din po natin. Na talagang ang laking tulong po talaga in set na ito. Ayun. On my end naman po, ako rin ay meron akong natutunan kahapon. Alam mo yun kung paano mo i-integrate yung isang online platform sa isang lesson, nakakot mo yung attention ng iyong mga estudyante. Hindi lang sa nakakot mo yung attention nila dahil gumamit ka ng technology, but you can, meron ka na share sa kanila na bagong knowledge at
strategy mo ng pagtuturo sa kanila. Ang laking tulong ng inset na to kasi mas nare-refresh, nadadagdagan yung knowledge namin sa pagtuturo. Yan. At yun naman talaga ang layunin ng ating mga pagsasanay na ito. At of course, nasasabik tayo sa makikita nating bunga pag tayo ay nasa mga classrooms na. Kasi ito nga equipping, pero ang tunay na battlefield nasa loob ng classroom, paano natin i-apply, implement, at ganoon din, yun nga, ma-touch yung puso ng mga estudyante natin. Ngayon, sa inyong karanasan, ano naman yung naging epekto nito sa mga performance ng mga estudyante? For example, you adapted the assessment techniques that you have just learned in the in-service training program. Meron bang epekto ito sa mga estudyante? Definitely, ang laki po ng epekto. Katulad po kahapon na natutunan ko na when we make assessment, talagang hindi lang to, mag-submit lang dahil kailangan, kundi talagang pag-iisipan ni teacher, ng guro, yung kanyang ibibigay sa bata. Talagang more on ma-apply niya sa buhay. Yung lifelong learner nga ang gusto nating ma-produce ng mga estudyante. So talagang kailangan natin na when we create something, na mga lessons or activities, at talagang pag-iisipan mo talaga, sir, at the same time, meron siyang ibubunga later on sa buhay nila. I believe talagang through this training, when we apply yung mga natutunan din po namin, talagang may mga changes na mangyayari sa ating mga estudyante. Yes. Last year na inset po, meron akong natutunan tungkol sa paano mo gagamitin yung Canva ng maayos sa iyong pagtuturo. Kasi tayo po ay nasanay tayo sa paggamit lamang ng PowerPoint presentation. Pero ngayon meron ng mga tools, meron ng mga application na mas makakatulong sa atin. At yung mga estudyante natin, marunong na rin sila kung paano gumamit ng Canva or ng mga ganong klase ng tools. So, meron pang iba't ibang klase ng tools dahil sila ay digital natives. So natutunan ko po kung paano mas mapapaganda ko yung presentation ko, na presentation ko pa lang, nandun na agad yung kanilang mga attention. Natutunan ko po yun during the inset and also sa paggamit, lalo na po sa mga maliliit, sa mga elementary students, yung paggamit ng docs para, tsaka ng wheel, para mas makot ko yung attention nila, para wala na yung index card na traditional way. Ayun po. Natutunan ko siya during inset and kung paano ko mas makukuha yung attention nila kasi yun talaga po yung nakaka-challenge sa unang sa pagtuturo. Tama, no? Nakakatuwa naman na nagre-reflect sa ating mga classrooms. Nakikita natin sa performance ng mga estudyante natin. Kaya nga, sinasabi talaga natin na we cannot have champion students if the teachers themselves are not champion, no? Lalo na sa pinag-uusapan natin is education. And you cannot give what you don't have. So, dito narinig natin mga katagumpay na kung paanong yung pagsasanay ng mga guro can be translated into success of our students, no, sa kanilang classroom. Kaya sa mga katagumpay natin diyan, kung kayo ngayon nagkakaroon ng pagsasanay in service training, let's cherish it at talagang seize the opportunity na matuto. Alam ko medyo nakakaantok at times, pero kailangan ninyong makinig na maigi, no? Kailangan din lang makinig, kundi paano ko siya, kasi lahat tayo, iba-iba tayo ng paano tayo natututo at ina-apply yung natututunan natin, di ba? So, napakaganda na makita natin sa loob ng ating mga classrooms ito. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Platinum Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Ayan, muli tayo nagbabalik sa ating usapan patungkol sa kahalagahan ng in-service training para sa ating mga guro.
At napag-usapan na natin ang kahalagahan nito. Natalakay din natin yung benepisyo sa mga estudyante sa loob ng classroom. Ngayon naman, nais kong itanong sa ating mga panauhin ngayong oras na ito, ano naman yung mga hamon na inyong nakikita sa ating mga ginagawang mga pagsasanay? Ano ba yung mga hadlang na kailangan tugunan upang mas mapakinabangan ng mga guro ang mga trainings na tulad ng ginagawa natin ngayon? Siguro po isa sa nakikita kong challenges, kapag siguro, sir, yung teacher, hindi siya open when it comes to, hindi unlearn, may sarado na yung isip pagdating sa, lalo na yung mga veterano, let's say, mga veterano na matagal na ako nagtuturo So, isa yung nakikita kong hadlang kung bakit hindi niya rin siguro maintindihan yung lesson or kaya ayaw na rin yung tanggapin yung turo, dahil may idea na siya sa mga ganung bagay. Isa po yun. At the same time, nakita ko rin po isang hadlang siguro din po yung siguro yung pagkakaroon, dahil nga doon, hindi siya nagpa-participate. Hindi siya masyado nagpa-participate na kasi nga hindi na sa kanya, sorry po hindi na siya magpa-participate dahil hindi po siya magpa-participate dahil may alam na siya no? Kumbaga may bias ka na may sarado na isip mo So, tutulog-tulog ka na lang doon sa gilid, hindi po, mga gano'n, cellphone na lang mo. At which is hindi siya magiging effective teacher kung hindi muna siya sa sarili niya mag-a-unlearn at magiging bukas yung isipan pagdating sa mga bagong pag-aaral. Yun. Actually, sa seminar nga, lagi natin sinasabi, ang bawat seminar, it's an opportunity to learn, matuto, relearn, matutong muli, tsaka unlearn. Ano yung mga bagay na dapat mo naman nang i-unlearn kasi nga hindi pala effective, di ba? Akala natin ay tama dahil nagawa natin siya. No? So, thank you for sharing that, Teacher Karina. How about you, Teacher? Ang tingin ko po sa isa ding hamon ay distraction, like cellphone po. During seminar, hindi lang sa mga estudyante, para sa akin po, isa rin sa nade-distract yung mga guro kapag, alam niyo yun, pag nandyan yung phone, then pag wala silang kompletong tulog. Maganda kasi yung a-attend ka ng seminar na nag-unlearn ka, bukod sa nag-unlearn ka, ay willing yung brain mo, kompleto yung tulog mo, at yung brain mo ay handang tumanggap ng mga bagong knowledge. Ayun po, isang distraction din ng phone kapag may... Ayan, narinig nyo, napakahalaga talaga na ma-identify natin na kahit ultimong cellphone, pwedeng maging hadlang para tayo matuto. Pero ang napakahalaga dyan, sa kabila ng mga hadlang o mga hamon sa ating mga pagsasanay, ma-overcome ng ating mga kagurong katagumpay ang mga bagay na yan dahil para din naman sa atin ang pagkatuto sa mga comprehensive in-service training o seminars na tulad na ginagawa ng Our Lord Savior Academy. Yung ulit sa kabila ng mga limitasyon, naniniwala ako na may malaking potensyal ang ating mga guro. Kanina nabanggit natin yung mga hamon, iba-iba, depende sa personal na perspektibo at kalalagayan, no? Ngunit hindi lamang bilang tagatanggap ng kaalaman, kundi bilang mga katuwang sa paghuhubog ng training mismo. So paano natin sila mahihikayat na maging bahagi ng solusyon? Kagaya ng lagi ko rin itinuturo sa mga guro ng Our Lord Savior Academy, when you present a problem, you should also be the one to present the solution. Otherwise, it will just a problem na na ni-raise lang, no, na walang kalutasan. At paano nating mabibigyan ng daan ng kanilang boses at karanasan sa mga programa ng in-service training na katulad nito, no? So, Ma'am Karina and Ma'am Vanessa, Teacher Vanessa, may mga pagkakataon ba na ang mga teacher mismo, halimbawa kayo, nagiging bahagi rin ng pagiging tagapagsalita ng in-service training, at ano yung dulot naman sa inyo ng pagiging bahagi ng ating mga trainings katulad nito? Ayun po. Maganda yan. Ayun po. Nagiging bahagi rin po kami ng mga ganitong klase ng
trainings. Nabibigyan po kami ng Our Lord Savior Academy ng pagkakataon na mag-speak din po sa mga kapwa-guro namin. Example na lang din po noong February, ako po ay nabigyan ng isang topic ng aming pong principal at binigyan po kami ng pagkakataon na mag-speak sa mga guro po namin. Ito po ay PLC, Professional Learning Community, wherein yung naging topic ko po doon ay Domain 1. Yun po ay in-explain ko po yung mga dapat na maalala ng mga guro po natin sa patungkol sa edukasyon. Nagiging bahagi rin po kami ng mga ganitong klase ng training na nakakapagsalita rin po kami sa mga ibang, sa mga guro. Wherein, napakalaking tulong din po nun sa amin. Yes. I would like to agree, ma'am. Meron din akong schedule lang speaking sa ating PCL. PLC. Ito yung gusto ko po sa especially to our admin. Tinitrain nila yung mga teacher, hindi lang tagapakinig. Pagkos maging speaker din. Someday, nakikita ko yung heart ng ating leaders na pagdating sa mga teachers na gusto nila tayong makita na leaders at natitrain din ng mga bagong teachers tapos hanggang sa yung mga bagong teachers maging trainer din. At I really appreciate yung gano'n pong training sa amin ng mga guro. At nabibigyan din po kami ng pagkakataon lumago personally sa amin pong mga assigned tasks. Nakikilala rin namin yung aming mga sarili. Kaya ko pala ito. May mga teachers po kasi talaga ako, hindi naman talaga ako yung sa camera, kumbaga sa camera, hindi ako yung palakaway eh. Meron dahil natitrain ka, nasasanay ka, nade-develop, at na-realize ko, may ganun pala, kaya ko pala yun. Which is good dahil, yun nga, yung pagkatuto ng isang guro ay hindi lang talaga yung lang na alam mo, no? Talagang may mga pagbabago. So thank you din po sa ALSA, na-train po kami. At ngayon, tignan naman natin ang kinabukasan ng in-service training. Kanina, nabanggit din ng ating mga panauhin yung kahalagahan ng pagiging relevant ng training sa kung ano yung ating nangyayari sa ating paligid, lalo na sa panahon ng artificial intelligence o AI. Paano nga ba makakatugon ang mga guro? Ang tanong nga meron bang papalit sa mga guro at kaya bang palitan ng artificial intelligence ang ating mga guro? So ngayon, ay sa panahon ng digital learning, ang AI, mabilis na pagbabago ng teknolohiya, hindi na sapat ang mga dating nakasanayan natin na mga pamamaraan. Lalo na yung mga estudyante rin natin, napaka-advanced din. Alam nila kung paano fully utilize, paano gamitin yung mga natin available tools na mayroon tayo para sa pagkatuto ng ating mga estudyante. Ngayon, having said that, paano naman tayo natutulungan ng mga guro natin na hindi tech-savvy? Yung masabi nga natin na takot humawak ng computer o kaya takot mag-explore. Baka yung iba natataka ka parang sa cellphone lang, takot pa PUK no? Pati hindi na ganun yung panahon natin ngayon. Ngayon ay, kumbaga, ayaw nilang umawak ng kahit na anong technology. Ito nakakatulong upang makahabol sa digital transformation, yung mga pagsasanay na po. At nakakatulong po yung mga ganitong klase ng pagsasanay. Unang-una dahil ito ay on-hand workshop, nagkakaroon ng on-hand workshop po talaga pagdating sa AI. At totoo, sir, na yung mga teachers talaga na ayaw i-adapt yung mga bagong teknolohiya. Kasi nga daw baka hindi maganda yung kalabasan, ay baka masira niya yung computer o ano man. Ganun pa man, so through this training, nakakatulong ito sa ating mga teachers na mas maggamay pa. Ito nga yung pagkakataon tama po no? Pagkakataon na mas matutunan natin yung mga ganitong klase ng pag-aaral, which is paggamit ng AI. At siguro dapat din bilang guro na ina-avoid yung ganitong bagay, let us be open-minded kasi nga nagbabago ang panahon. Tanggapin natin yon at let us also, i-indulge natin yung ating sarili. No? Talagang sumali tayo sa mga training, sa mga workshop, makisali tayo, mag-participate tayo. Kung may hindi alam, totoo naman, hindi naman lahat alam natin. Magtanong,
Teacher Vanessa, hindi ko alam kung paano gumawa ng averaging, paano ba ito? Paano ba yung compute? Of course, yun. Napakalaking tulong ng pagtatanong kasi nga hindi naman lahat alam natin. So, ayun po yung naitulong ng in-service training sa atin. Ayun. On my end naman po, masarap kasing turuan po yung willing matuto. Na nakakatulong po yung ganitong training sa mga teachers na hindi tech savvy. Take nila yung time na to, yung opportunity na to, na kasi may mga hands-on na activities during the inset. Hindi lang po kami yung nakaupo lang kami, nakikinig. Hindi. Yung amin pong mga speaker, binibigyan kami ng varieties of activities. Kasi kung yung mga estudyante natin, binibigyan natin ng varieties of activities, ganun din po yung mga guro during the inset. Yes. Na yun po yung maganda po pag during the inset, pinaparanas ng mga speaker namin sa amin kung paano nga ba gawin yung ganitong bagay. Ganun. And yung sa mga teachers na hindi po tech savvy, take nila yung time na to, yung opportunity na ito para matutunan, para pagpasukan na, alam na nila yung gagawin. Matatakot ka sa ngayon, pero pag natutunan mo siya along the way, makakaya mo nang i-overcome kung ano yung kinakatakutan. Wow. Napakahalaga talaga ng willingness, Total. At itong pinag-uusapan natin ay patungkol sa kinabukasan ng ating mga estudyante. Kaya naman dapat bilang guro, bukas tayo sa mga oportunidad na mayroon para sa atin upang mas lalo pang mapaghusay ang kalidad ng ating mga ginagawang pagtuturo at pagsasanay. Ang guro ay hindi lang tagapagturo, isa siyang tagapagtanim ng pag-asa. Pero para makapagtanim ng tama, kailangan din niyang palaguin ang sarili. Kaya mahalaga ang mga training, seminar at mentoring na sumusuporta sa ating mga guro. Hindi ito dagdag na trabaho. Ito ay dagdag na kakayahan, kumpiyansa at kaalaman. Sa bawat workshop na dinadaluhan, lumalawak ang pananaw. Sa bawat training na tinatapos, mas lumalalim ang malasakit. Dahil kung gusto nating makitang umunlad ang ating mga estudyante, dapat unahin din nating alagaan ang mga nagtuturo sa kanila. Yan ang ay dapat. Ang tagumpay sa eskwelahan nagsisimula sa patuloy na pagkatuto ng ating mga guro. Napakarami po nating natutunan sa talakayan ngayong araw at sa bawat punto na narinig natin, mas lalo nating naunawaan ang tagumpay ng guro ay hindi nagtatapos sa pag-graduate sa kolehiyo o sa pagtanggap ng PRCID. Ito ay isang tuloy-tuloy na commitment sa pag-unlad, sa pagbabago, at sa paglilingkod. Kaya bago tayo tuluyang magtapos, ay meron ba kayong mga huling mensahe sa ating programa? Teacher Vanessa. Ayan, unang-una po, maraming salamat sa opportunity na ito, nabigyan kami ng pagkakataon na makapagsalita. No? Hindi lang sa mga kaguruan, kundi sa malawak na social media. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapagsalita po sa inyong programa. Ayun po, nagpapasalamat din po kami sa Our Lord Savior Academy for giving us such a wonderful inset po. At sa amin po principal, sa aming admin, sa pagbibigay po sa amin ng sunod-sunod at maraming training. Maraming salamat kasi ito po yung nagiging daan para mas mag-grow po kami sa teaching. Salamat din po sa Our Lord Savior Academy, maging sa Katagumpay. Kami po ay lubos na natutuwa dahil sa opportunity na kami po bibigyan ng pagkakataon na may bahagi yung aming mga experiences sa INSET, sa mga guro po na nanonood din po sa atin. We encourage you to join trainings dahil malaking tulong po talaga sa atin ito bilang mga guro. At the same time, lalawak din po yung ating kaalaman. We will also grow in professionally and we will also grow professionally sa ganito pong mga gawain. Thank you. Yan, salamat sa inyong oras, Teacher Karina, Teacher Vanessa, at sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at inspirasyon na rin sa ating mga guro. At sa lahat ng mga guro sa buong bansa, kayo po ang haligi ng edukasyon. Huwag kayong mapagod matuto dahil sa bawat pagkatuto ninyo, may batang nagbabago ang kinabukasan. Ako po si Teacher Elvin Saburin at ito ang tagumpay sa eskwelahan.
Hanggang sa susunod, sama-sama nating itaguyod ang edukasyon para sa bawat Pilipino. Ikaw ang pag-asa ng bayan. Sa bawat test, sa bawat quiz, si Lord ang lakas na nagbigay ng wisdom. Sa bawat pagod, sa bawat hirap, may tagumpay sa eskwela. Sa Kanya ang lahat ng